Makakausap po natin sa linya ng telepono si Presidential Communications Office, PCO, Undersecretary Claire Castro. Magandang hapon po, Yusek Claire. Yes, magandang hapon, Maan and Sando, at sa lahat na nakikinig sa inyong programa. Magandang hapon po. Opo, kanina po nagkaroon ng pagpupulong sa Malacanang dahil nga po binabantayan ng Pangulo ang habagat at epekto nito mga nagdaang mga bagyo. Ano po ba yung mga direktiba ng Pangulo? Yes, oo, kanina kasi nag-report din ang DSWD, ang DPWH, at ang ibang mga gabinete. Nandiyan dyan yung Pag-asa and of course yung OCD. Ipinakita kay Pangulo yung mga natulungan na, yung mga naapektuhan, at yung mga lugar na medyo tumaas talaga yung tubig. And at the same time, ipinaalam din kay Pangulo yung mga lugar na dating binabaha, especially dito sa atin, sa Quezon City, sa Manila, Navotas and Valenzuela, na yung dating binabaha na mataas yung tubig, mas mabilis na siyang humupa. Although nandoon, kasi ang sobrang lakas ng ulan, parang lumalabas na itong binagsak ng tubig, dapat yata ay mga pang 1 month and a half, no? Na ulan. Pero ilang araw lang to na binuhos. Kaya sobrang, kumbaga, ang tubig talaga ay dagsa, di ba? Dahil sa sobrang ulan. Pero ang sabi ng Pangulo, sabi nga sa ilang buwan na concentrated talaga sa pamumuno ni Secretary Vince ng DPWH, nakita naman yung ibang mga resulta ng Oplan kontrabaha, pero hindi natatapos doon kasi katulad na sinabi rin kanina ng Sec Vince sa briefing na kumbaga bawat lugar ay aayusin din. Kaya siyempre may mga pagkakataon na nauuna yan. Pero sa lahat po ay kumbaga yung buong Pilipinas hanggat kakayanin po lahat na maayos. Kasi sabi nga natin, dekada ng problema itong baha at ngayon po ay kahit paano ay naaayos. Kahit paano po. Pero hindi po tayo sumusuko dahil meron pa rin po talagang tumataas ang tubig ulan at ang baha. Una, siyempre, titignan po kung ano pa yung mga obstruction dito, bakit hindi nagtutuloy-tuloy yung tubig baha. Pero ang isa po talaga na nakita, lalo na pagka nagpa-pumping po talaga, yung mga yung pumping stations, basura po yung lumalabas Basura po talaga. Sige, go ahead partner. May tanong ka ba kay Yusek Claire? Oo. So, maliban dito, kasi nakaantabay kahapon pa yung Pangulo, no? Sa mga lugar na madalas bahain, pati rin yung mga malapit sa water reservoir at sa mga dam. Ano yung sabi mo kanina? At umaapaw na ang partner? Ang La Mesa Dam? Oo, tama kasi ba? nga ayon doon sa huling advisory ng Pag-asa kaninang alas 5 ng hapon ay nasa spilling level na ang La Mesa Dam. Kaya bantayan natin kung ano yung mga susunod na hakbang ng LGU dahil nga walang floodgate itong La Mesa Dam. At ang overflow nito, yung pag-agos ng tubig na galing dyan kapag umapaw yan ay pumupunta sa Tolyahan River na dumadaan sa Quezon City, Valenzuela, Malabon at bago makarating ng Manila Bay. So ano pa po yung ito kasi particular talaga ang sinabi ng Pangulo kahapon, Yusek Claire. Ano pa po yung kanyang mga bilin sa ating mga ahensya para bantayan yung maprotektahan ng ating mga kababayan? Katulad niyan, kapag umapaw at nagpakawala ng tubig, asahan talaga natin, no? Natataas yung tubig sa mga river, katulad niyan sinabi niyo nga, at siyempre magiging cost din to ng pagbaha pag biglang buhos ng pag-release ng tubig mula sa mga dam. So dapat talaga ay ito'y pinababantayan ng Pangulo. At maliban dyan, ang bilin ng Pangulo, especially kay Secretary Rex, huwag pabayaan yung mga tao na naapektuhan kahit na po ito'y nakauwi na at wala na sa evacuation centers. Basta po ito ay naapektuhan, kahit na sa bahay na po at nakabalik sa bahay, ay dapat pa rin po makatanggap ng mga tulong, pagkain, hygiene kits, lahat po ng pwedeng itulong ibigay po. So, hindi po ibig sabihin na sa evacuation center yun lang po ang tutulungan. Kahit nakauwi po kayo sa bahay. Yun po yung bilin ng Pangulo.
May mga lalawigan ba o lungsod, Yusek Claire, na iminumungkahin ng cabinet na isailalim sa state of calamity sa ngayon? Sa ngayon, wala pong napag-usapan patungkol po dyan. Pero ang isa po talagang tinitignan ay masyado daw po naapektuhan ang Bagyo. So, kaya tinitignan din po dyan kasi sobrang buhos po ng tubig ulan mula sa bundok. So, ayun po, yun nagiging cause din po sa Bagyo. So, yan po. Pati po sa Parañaque at Las Piñas, pupuntahan po yan. Sa aking pagkakalam, ay, hindi ko alam po kung anong araw o kanina pinuntahan ni Secretary Vince. Pero yun po ang sinabi sa amin. Kaya po nauna siyang umalis after ng briefing namin in the middle ng ating briefing ay umalis na po dahil may pupuntahan pa po siyang dapat na tignan at inspect. Ako po'y mag-other matters. Partner, okay ka na ba sa mga tanong sa habagat? Yes, oo. Ako po'y mag-other matters, Yusek Claire, dahil nga over the weekend ay ibinulgar first time natin narinig mula kay House Majority Leader Sandro Marcos yung mga naging kondisyon pala kung doon sa pagkakaroon ng unit team. Ano po yung naging tugon ng Pangulo nung kanyang mapanood ang kanyang anak at yun nga ibinahagi yung napagdaanan nilang pagpupulong sa Malacanang. Actually, 'di ba, parang hesitant pa si Kong si Sandro Madjo, kasi oo. baka daw, teka lang, baka magalit ang aking ama sa aking i-reveal. Pero yun na nga. Ganon kasi yung Pangulo, nakita niyo naman, hindi naman po kasi nanggagaling sa Pangulo ang anumang mga negatibo na mga pananalita o kumbaga makakasira sa ibang tao. Pero minsan kailangan ilabas ang katotohanan. So ang sabi lang po ng Pangulo, at tinanong ko po siya na mismo kung ano man sabi niya sa sinabi po ni Marcos. Ang sabi lang po niya ay he has raised his kid well, so his son, Kong Sandro, won't lie. So, alam na po natin ang ibig sabihin nun. Okay. So talagang pinaninindigan din niya, sinusugan niya ang mga naging pahayag ni Madjo Marcos. Actually, nung nakausap ko siya dyan, siguro talagang bumalik kay Pangulo yung nangyari. At meron pa siyang isang komento na tawa talaga siya na parang kasunod doon sa Sandro. Oo, na, yung parang gusto na rin nila akong patayin dun sa sinabi nila. Actually, meron pang natawa si Pangulo nung na-recall niya ulit yan. Meron pa siyang binanggit na nasabi rin niya yun, pero hindi ko na sasabihin. Yun lang ang sinasabi niya. Ay, ibulong mo na lang sa akin, Yusek Claire. Bumalik ulit sa kanyang isipan yung kung paano ito ni-request sa kanya nung araw na yun. Okay. Oo, ito naman, other matters din. Ay kanina isinumite ng Department of Budget and Management kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang 7.2 trillion National Expenditure Program para nga po sa 2027 budget. Opo, ay kumusta po ito? Bukas po ay magkakaroon sila ng press con mismo ang DBM. Supposed to be sa amin sana. Pero sa aking pagkakaalam ay nag-request din po ang House of Representatives na doon gawin ang press con or ang pag-report ng DBM. Ito po, plans lang namin sa ngayon kung sa NED ba, sa Palasyo ba, or sa House of Representatives. Pero magkakaroon po definitely bukas ng press con ang DBM.